Hello everyone. So today we are in a very special location. Andito kami ngayon sa BJMP Prison here in Lipa City. And with me is Warden Aris Villaester. So, Warden Villaester, are you ready for your Of interview? course, I'm ready. Echo. So, Warden Villaester, tanong ko lang, how many years have you been in your career? Since 2017, so that's 8 years. Could you please explain to us your journey from the very start in your career? Well, firstly, I'm from Cagayan de Oro City, and lumaki ako with usually sa mga kampo ako nag-i-stay eh. So siguro dahil doon na naging na-attract ako sa uniform. And I applied for an entrance examination sa Philippine National Police Academy way back 2004, 2003, 2004, something like that. And ayun, pumasa ako, nag-training ako sa academy. And sa academy kasi, during our time, mamimili ka ng tatlong bureau pag graduate mo. Either sa Philippine National Police, sa Bureau of Jail Management and Penology, or sa Bureau of Fire Protection. And I chose the BJMP as my bureau kasi mas malapit ako doon eh. Sabi ko parang mas magiging productive ako pag nasa BJMP ako. And ayun, after graduating from the academy, na-assign ako sa Quezon City, sa national headquarters namin sa BJMP. And right after that, naging deputy warden ako sa mga jails sa Bikutan under the BJMP. Tapos naging din ako, spokesperson ng BJMP sa NCR. And after that, yung BJMP chief namin, yung undersecretary ngayon for public safety, si Sir Barreto, binigyan niya ako ng break at first wardenship ko binigay niya sa Tagaytay City Jail. At sabi ko sa kanya, Sir, thank you for the trust at ayusin ko. At doon ko sinimulan ng lahat kasi siyempre as a junior officer, marami tayong nakikitang mga negative, lalong-lalo na sa kapaligiran natin, lalo na sa BJMP. So sabi ko sa sarili ko, kapag ako ay naging warden, ayusin ko lahat. Ayoko nang makalat, ayoko nang mabaho, ayoko nang hindi orderly. So magagawa mo lang naman yun kung ikaw na mismo yung pinaka-head, di ba? So, yun po yung nangyari na naging jail officer ako naging jail warden ako sa Tagaytay City Jail at nalipat ako sa Naik Municipal Jail. Nalipat din ako sa General Trias City Jail. 1,100 yung PDL na hawak ko dati doon. And just recently dito sa magto 2 years na ako sa Lipa City Jail. And I'm very happy kasi taga dito naman yung Chief BJMP natin ngayon, si Jail Director Roel Rivera, taga Adya. So I'm very happy to be representing the Chief's place here in Lipa. Can you tell us what you do as a warden here in BJMP? Thank you. And as a warden, I am mandated to supervise the overall operations and management of a city jail facility. So every day, ito yung ginagawa ko, I usually delegate all my tasks sa mga different personnel that I have, and usually more on signing documents lang, approval. Kung hindi maganda yung pagkasulat, I have to correct it. And of course, meron ding mga outside engagement. Pag may mga letter orders kami sa labas, usually dumadalo kami sa mga anniversaries or yung mga invitations like talks, mga katulad ng ganito. Siyempre to promote our projects here, yun, doon lang umiikot yung day ko as a warden. How would you, like, since of course you've managed leadership dito sa kada prison,
Ano yung napansin mo naging challenges mo nung nagma-manage ka na ng jail? Number one kasi, ang pinaka-challenge sa isang jail facility is yung mga personnel kung paano mo makuha yung loob, kung paano yan sila susunod sa'yo. Kasi yung warden kasi hindi naman ikaw yung gagawa ng trabaho nila, eh. Overall supervision lang. Dapat yung mga trabaho nila alam mo lang lahat, ba? Dapat updated ka sa mga memos, memorandum circulars para mag-guide mo sila on how to do it. And 'pag nagawa mo 'yun, na-motivate mo, na-inspire mo yung mga personnel mo, everything will just follow, 'di ba? Bigyan mo rin dapat yung mga personnel mo ng freedom ah, para magbigay sa'yo ng mga suggestions, 'di ba? Kasi as warden, 'di mo naman alam 'yan, eh. So, dapat as warden, open ka rin for suggestions and recommendations, open ka rin na puwede kang i-correct, and that's who I am. Open tayo sa mga ganyan, and that's the very reason itong jail facility namin ay naging, maayos, naging maaliwalas. It's because of our team. It's a team effort ng bawat, kasapi or bawat member ng BJMP Lipa City Jail. What are the things that you have learned throughout your career? Siguro ang pinaka-natutunan ko yung ano, when you give, you will receive a lot. Like, sobrang dami. Kasi yung give, hindi lang naman yung ano eh, give ka ng pera or material things. Give time. Sa akin kasi, I took time para tulungan yung mga PDLs. That's why ang daming mga organizations like the JCI, the Rotary, yung iba-ibang organization na lumalapit sa akin. Siguro I really attracted them because I give a lot of my time para matuto yung mga PDLs, or I give my time para maayos ko yung jail facility, para ma-invite ko sila, makita nila yung situation, na mag-iba yung kanilang perspective about the jail facility like this one, na yung iniisip nilang jail na magulo, mabaho, ay hindi pala totoo, di ba? Something like that. I also take time na mag-aral ako ng maayos, or mag-seminar, magpakadalubhasa, para mas makapagbigay pa ng mas magandang service para sa mga PDLs. So yun ang pinaka natutunan ko, that when you give your time para sa advocacy mo, there's a lot of people will help you. Parang naka-align ka dun sa mga taong gusto ding magbigay or 'di ba? Parang something like that. You attract them. So, when you give, you receive a lot. That's why you keep on giving. Para yung blessings tuloy-tuloy din. So, parang yun ang pinaka-take away ko sa dami ng ginawa naming mga projects sa BJMP. And of course, not only that, natutunan ko rin that we all have roles to play. Siyempre, yung role ko is as head of the facility. I have to do this, I have to make this program, advocacies, and yung mga personnel natin, they also have roles to play. Yung mga PDLs natin, they also have roles to play. So, we should respect each other's roles. And dapat dapat very clear yun sa bawat isa. And yung role mo, kung ginawa mo ng maayos, I think mas marami pang opportunity ang ibibigay sa'yo. Like yun nga, yung mga promotion and everything. So, yun siguro yung pinaka-take away ko. Just give and respect the process. And para sa mga kabataan na gustong maging warden or curious sa life ng pagiging like warden dito sa mga prisons and all of that, ano yung magbibigay mong advice when it comes to like going through this career, going to this path? Siguro yung pinaka-advice ko is pagiging warden ay at mataas yung emotional intelligence. Not only the IQ. Kasi you will be dealing with complex persons. Iba-iba yan. You're not only dealing with the PDLs,
You're also dealing with the personnel and the politics around you. So, yun. It's very complex. Ang dami mong aasikasuhin at iintindihin. So, kailangan malakas din yung loob mo. You have courage. And of course, dapat open ka rin na makorek ka. Kasi you don't have the monopoly of knowledge. Kailangan mo ring pakinggan. Baka may magandang suggestion yung mga tao mo na mas mababa pa sa'yo. And you have to listen. You have to listen to them para at least mas maganda pa yung kalalabasan ng service mo sa BJMP. Can you explain to us what are the persons deprived of liberty? Yun po yung tawag dati kasi tinatawag natin siya na inmate or prisoner. So, binago na po siya. Yun pong tawag na sa kanila ay PDL or Persons Deprived of Liberty because that's the right term that should describe them. Kasi they are not deprived naman of their dignity and their rights. So, they are just deprived of liberty. So, thus the nomenclature persons deprived of liberty. I was wondering, paano nyo natatakal yung mga ganong klaseng stigma when it comes to these types of, discussions? Yeah, it's really given no na may mga negative connotation na tayo about the PDLs. Kaya nga number one, binago siya from inmate na word to PDL or persons deprived of liberty. Kasi deprived lang siya ng liberty, not with his basic rights and dignity. The BJMP has a lot of programs para sa kanila. We have the Therapeutic Community and Modality Program dito sa loob ng jail. Nung nakulong sila, dito sila nakapag-aral through the alternative learning system. May mga TESDA trainings din kami dito to really prepare them sa kanilang paglabas. So, kami naman sa BJMP Lipa, we wanted na yung pagstay nila dito would be productive. So, you might as well do a lot of trainings para paglabas mo, magamit mo siya. Although we have all the programs in the BJMP para sila ay tulungan, bigyan sila ng mga projects na makapag-benefit sa kanila. Kaya lang paglabas, hindi na namin siya controlled since it would be the family or the community yung magre-receive sa kanila. So, in one of our programs, minsan sinasama namin yung community or yung kanilang family like our KKDK program kung saan sa program na yon ini-involve namin yung family para paglabas nila tuloy-tuloy yung project, hindi siya napuputol. Kasi sa BJMP, we provided everything na. Tapos paglabas, hindi sila na-handle ng maayos. So, we can only do so much sa BJMP. So, ang ginagawa namin, more on endorsement lang talaga. Kasi number one na problem ng isang PDL kung bakit siya ay nakakulong is wala siyang livelihood. So, isa yan sa mga focus namin sa The Hope Project under, siyempre sa aming Second Chance program, na i-endorse sila kahit sa mga friends ko lang or sa mga NGOs or sa Rotary or sa JCI para paglabas nila dito automatically meron sana sila agad-agad na magiging trabaho. Kasi kapag hindi tayo naging successful doon, ang mangyayari, babalik lang sila sa loob ng kulungan at nasasayang po yung program na ginagawa ng government para sa BJMP. Bale, parang nag-rebound na rin sa Kasi lalabas yan, walang opportunity, anong i-expect mo? You will do good sa labas. Yan yung isa sa mga goal namin na, although hindi na namin mandate yun, paglabas ng jail facility, we have, nag-extra effort pa kami so that ma-endorse sila sa mga friends namin or mga other organizations para tanggapin sila, para meron silang livelihood. So, of course, na-mention mo na yung Hope Project. Can you, of course, briefly explain or, of course, share it in detail kung ano talaga yung Hope Project sa audience? Well, the Hope Project is a transformative initiative. It is designed to help PDLs. Ito yung mga PDLs natin na sobrang tagal na sa kulungan. Ina-identify natin sila by order of urgency kung sino yung kailangang lumaya at tutulungan natin yung kanilang
financial burden. So, through the sale of the artisanal products, yung mga yung proceeds nun, binabayad namin yun dun sa kanilang requirements para sa kanilang paglaya. Kasi marami, may mga orientation pa sila, may mga seminars pa silang dadaluhan na kailangan ng pera. So, isa nga sa mga reason kung bakit sila nakulong dahil wala silang livelihood. So, kung sisingilin mo pa sa mga ganong bagay para sila lang ay lumaya, so it would not benefit them. Kaya ang nangyari po ay tumatagal sila sa loob ng jail facility kasi wala silang pambayad sa mga ganong klaseng bagay. So, yun yung pinaka-aim ng The Hope Project is to really give hope. Yung acronym kasi ng The Hope Project namin is Help One PDL Every Day. So, that's hope. So, may isa kayong mapalaya na PDL through the purchase of our livelihood product is a lot of help na yan para sa mga PDLs natin na syempre walang pambayad o walang kakayahan na sila ay makalaya. I grew up kasi in a place kung saan we're not provided with everything, with the nice things in life. And nung naging warden ako, maraming mga requests or may mga needs yung mga PDLs na hindi nabibigay. And that's why I chose to have a program or a project that would really benefit them. Kasi yung sa government, di naman nila mapoprovide lahat eh. Sa sobrang dami ng mga needs ng PDLs. Needs na tulad sa medication nila, hindi na po-provide dyan lahat. Na the usual lang na mga medication, but yung mga medication na mas mahal or hindi siya available sa the usual na mga pharmacies, hindi siya napo-provide. So, yun yung aming mga pinupundahan aside from also giving them funds para sa kanilang paglaya. So, ayun, with my experience na hindi napo-provide lahat, nakita ko kagad or naramdaman ko yung experience na walang-wala sa buhay. So, siguro yun yung nag-connect sa akin with establishing the Hope Project. So, Warden, in terms of like the Hope Project, paano siya nagsimula? What was the history about it and why was it built in the first place? It all started when I was assigned in Tagaytay City Jail. We then call it Sponsor a Release Program. So, nagpa-release kasi ako ng dalawa doon. It was my birthday. Sabi ko, magpa-release nga ako ng dalawa out from my own pocket. And nung nag-release ako ng dalawa, isang babae, isang lalaki, yung babae pala, 3 years nang nawawala sa kanila at hindi nila alam na nakulong. So hinatid pa namin yun sa bahay nila and the family was very surprised kasi saan ka nang galing? Ba't BGM pinaghatid sa'yo? Hindi nila alam. So sa akin, parang ang laki naman ng blessings nung pinalaya ako na for 3 years, hanap-hanap pala ito ng family. And then sabi ko, may mga artist naman. Ako mahilig sa art. May artist doon named Buboy. Gawa-gawa siya. So, ginawa ko siyang project like, why not magbenta tayo ng mga artworks and then yung proceeds, yun yung gamitin natin pampalaya, pambigay ng bail or medical nila and everything. Kasi yun nga, marami kaming mga needs na hindi masyado na po-provide. So, ayun, nagsimula siya sa Sponsor a Release Program. And kinontinue ko yon when I was in Naik and General Trias City Jail. Every time kasi na malipat ako ng jails, ang nagiging problema is yung paano namin i-establish yung The Hope Project nga in a particular jail. So what I did, pagdating ko sa isang jail facility, ang ginagawa po natin ay nagpapasurvey agad ako kung ano yung mga kaya nilang gawin. Ano yung mga skills nila sa labas. And then tinitingnan namin based doon sa list, paano sila matulungan. Meron dyan mga tattoo artist, automatic sa akin, painter. Tapos meron dyan mga karpentero, yun, automatic. Ikaw kagad yung gagawa ng ganitong klaseng art. Siyempre, through the help ng other organizations. So doon kami select, doon kami nagbe-base kung paano matulungan yung mga tao. Kasi may mga iba dyan na may mga special skills na pwede nating
magamit dito habang nandito sila sa loob ng facility. Kung alam nila about AI, why not? Or information technology that can help the system of the jail, tinutulungan namin yon kung may mga special talent sila. So, kapag na-identify na namin, ang ginagawa namin, nag-i-invite kami ng mga organization so that mas ma-train pa sila. Like the University of Santo Tomas College of Fine Arts and Design, we have a memorandum of agreement sa kanila na tulungan sila sa art. And that's why kung makita niyo yung mga artworks namin, it's really kakaiba sa it's really world class because of the help of different yung mga friends ko rin na pupunta dito. So, yun, usually sa paglipat ko ng jail, ganun agad yung hanapin ko yung sinong talented diyan. Kasi I believe na yung mga PDLs nag-aantay lang din naman yan ng mga ng orders from the warden kung paano niya palakarin yung buong jail facility. So, I'm very happy naman na sa lahat ng mga jail facility na napuntahan ko, na-establish ko yung The Hope Project. And they really cooperated kasi alam nila na sa kanila, sila din naman yung magbe-benefit ng project na yun. During my courtesy call sa mga local governments dito sa Lipa, inintroduce ko na kagad sila. Inayos ko yung jail, in-establish namin yung art gallery, in-invite ko sila, in-invite ko yung mga judges. And because of that, marami kaming na-release dito, ng mga PDLs. Kasi yung ibang mga judges, they really don't want to pumunta sa mga jail kasi na babahuan sila. So, nung pumunta na sila dito, ayun, palagi na silang gustong pumunta kasi may mga artworks na silang nakikita. And it really changes everything. Sa isang jail facility, kapag ka naglagay ka ng artworks, lalong-lalo na sa isang jail facility, it really changes everything. Your perspective and yung pagtingin mo sa mga PDLs na pwede silang maging productive while here sa loob sila ng kulungan. So, in terms of like sa Hope Project, do you have like any numbers that you could share to me when it comes to like gaano karami ng taong napalaya and na bigyan ng opportunity outside of prison? May idea ka ba if ever? Yeah, since Tagaytay days, Tagaytay wardenship ko, more than 1,000 PDLs na yung nasuportahan namin. Hindi lang naman yung kalayaan, pati yung assistance sa medical and everything, yeah, na bigay namin. And every year, meron kaming napapalaya siguro na 100 plus, something like that. So, depende yun dun sa meron kasi kaming priority list ng mga tutulungan like the elderlies, yung mga PWDs, mga they really need. Recently may napalaya kami na deserving din naman at hindi naayos yung kanyang, hindi nakikita lang ng PAW yung kanyang case but pwede na palang palayain at mag-undergo lang ng parang orientation or kasi siya drug related. So may mga babayaran sinolder na namin para at least magtuloy-tuloy na at makalaya siya. So yun yung namin. So, of course, since we've already discussed about yung Hope Project and the PDL, I just want to know then, why do you think it matters to hold these kinds of space and avenue? Like yung mga ginagawa yung vocational courses, yung mga partnership with UST and all of that. Why does it all matter at the end of the day? It matters kasi they are part of the community. Alam niyo, yung ibang organization na hindi kami na-appreciate, kaya nga wala kami masyadong budget eh. Pag hindi ginawa ng BJMP yung trabaho niya to really transform these PDLs, anong mangyayari sa community kung saan sila ibabalik? Diba? So, napakalaki ng impact ng ginagawa ng The Hope Project dito sa Lipa City Jail kasi it somehow gives them hope. Diba? Na may hope pala, mayroon palang organization na pwedeng tumulong sa amin. Pero if we fail to do that, if we fail to motivate or inspire them, gagawa ng masama pa rin yan sa labas or I don't know what will happen, di ba? Hindi tayo nakakatulong. So, ganun po yung
ganun po yung contribution ng BJMP sa public safety. Ganun kalaki. Hindi lang siya masyadong na-appreciate kasi yun nga ang tingin agad natin sa mga PDLs. Walang kwenta or ano yan, ex-convict, negative connotation agad. But these PDLs, lalong-lalo na dito sa Lipa City Jail, they do great things. Diba? Kung nakikita nyo through yung mga livelihood artworks namin and mga projects na ginagawa namin dito. Lahat yan ay gawa ng mga PDLs. Would you believe? Lahat yan ay pinagpaguran, lahat yan ay pinag-isipan ng PDL para itong The Hope Project, yung mga artworks na to, ito yung channel namin para to connect again with the community. Itong mga PDLs, ito yung pang-channel namin. And it's really important na maintindihan ng community na this PDL really needs their support, ba? Yung emotional support lalong-lalo na. Kasi the very reason bakit nga yan sila nakulong is that may problem sila sa kanilang community or sa kanilang walang support from the family or support from the community. Kung sana magkaroon nga ng magandang programa after their release here sa BJMP, I think sobrang laking impact nun sa ating community because again part pa rin yung mga PDL sa community. They are still somehow connected. So ang laki ng responsibility namin sa BJMP para sila i-transform into a more productive and more responsible citizens when they go out again from the Now that you mention it, I realize malaki din pala ang gap even after nilang umalis dito sa BJMP. Kasi of course, you already did your part here dito sa area na to. Ang sunod na part is what comes after paglabas nila, no? That's really the challenge kasi out na siya eh. So sa amin dito sa BJMP, under naman ng The Hope Project, we still help them pero pa isa-isa lang, hindi namin kaya lahat because hindi naman wala kaming masyadong wala kaming masyadong funds to do that. Ang ginagawa lang namin is to really endorse them na ito bigyan ng trabaho para at least that would really solve the problem of the BJMP, itong mabigyan sila ng livelihood. How was JCI Lipa able to help you with your initiatives and your advocacy? First of all, I am also a JCI member back in Tagaytay when I was in Tagaytay City Jail. And the very reason bakit ako nag-member talaga for the awareness ng JCI community that there exists a community of sabihin na nila prisoners that really needs their help. Diba? Papasalamat din po kami as a Team Lipa City Jail dahil you've been helping us with our website para ma-publish itong mga artworks namin online. And of course, you always invited us sa mga exhibits and you introduce these livelihood products sa other stakeholders, sa mga NGOs para maging aware sila na there exists a great project here in Lipa City Jail. So, yung tulong ng JCI, hindi lang naman sa jail facility, sobrang laki ng impact niya kasi you're doing project na very impactful, lalong-lalo na yung ginawa niyo last time dito. Pumunta kayo dito, nag-invite yung JCI Lipa ng mga delegates from other countries, tapos sabay-sabay silang nagpinta. So hindi namin yun naisip, pero very impactful yun sa mga PDL artists namin dito na kasama nilang nagpipintura or nagpipaint yung other visitor, lalo na yung mga foreigners ninyo. And it somehow connects them to the outside world that kung dito sa loob ng facility, kaya naming magpinta kasama ninyo, di ba? Sa labas, sama-sama pa rin tayo. And para ma-sustain, syempre, lang naman, sa amin is para ma-sustain yung connections natin, palagi kayong pumunta dito. Di ba?
Number one kasi sa mga PDLs natin ay makakita sila ng other organizations na pumapasok dito sa loob ng facility. And I think it's life-changing na makakita ng yung isang PDL nakakita ng pumapasok na JCI members dito, lalong-lalo na kapag ka naka-uniform kayo na JCI, na sabi ko, paglabas ninyo dito, pwede kayong lumapit sa mga JCI members para, siyempre, hindi lang naman kumuha ng tulong, para makatulong din. Di ba? Kasi may mga PDLs naman tayo dito na, na mga bata pa rin, that, siyempre, pwede nyong gamitin as workforce sa labas, sa mga projects ng JCI. So, yun, continue yung connection natin as partners for nation building, and of course para maging sustainable siya, maging maggawa pa tayo ng mas marami pang project for them, katulad nga tong support din ninyo sa The Hope Project, and siguro yung project na very impactful, lalong-lalo na yung paglabas nila sa facility na magkaroon sila ng livelihood talaga. So, sana matulungan kami ng mga iba't ibang organization with the help of JCI Lipa. Siyempre, you're always here. Marami tayong mga programs na ginagawa dito. And kapag ka JCI talaga yung mag-organize ng mga projects, sobrang ganda ng kalalabasan. So, I'm really appreciative of the JCI Lipa. So, Warden, overall, ano yung pinaka-big goal mo sa Hope Project overall? Yun, from the word itself, hope. To give hope dito sa mga PDLs natin that yung pagkakulong nila dito sa jail facility ay hindi end of their life, but siguro start of a new beginning sa buhay nila, na yun nga, yung kanilang pagkakulong dito, magiging opportunity pa para sila ay mas maging better. Siguro may purpose kung bakit sila nilagay dito, para matutunan yung mga bagay na hindi nila matututunan sa labas. So, merong mga PDLs dyan, natutong magdasal, hindi na ginagawa sa labas. Mayroong PDLs tayo dyan, graduate ng high school and elementary, na hindi daw nila mararanasan sa labas kasi wala nga silang access for education. May mga PDLs tayo dyan, nung nakulong, saka lang sila natutong nag-paint kasi tattoo artist lang sila, or gumawa ng may mga decors na hindi nila dinalabas na natutunan sa labas. So yun, siguro ang pinaka-goal ng The Hope Project is really to give them hope that, hey, it's not the end of the world yet. At maraming organizations na pwedeng tumulong sa inyo kahit sa labas. Dito napatunayan na namin sa loob ng jail facility, nakikita nila yung mga friends ko pumupunta, different organizations, LGUs, pumupunta at tumutulong sa kanila at nagko-connect sa kanila. So, yun yung pinaka-aim ng The Hope Project, na mabigyan sila ng hope, mabigyan sila ng opportunity para sila ay really magbagong buhay na. Thank you so much, Warden Villaester, for being with us. And thank you guys for listening to this episode of Echoes! Echoes, the podcast. Live at BJMP here in Lipa City. We hope to see you guys again in the next episode. See you guys! Yay!